Init na ang aking katawan na parang gusto na nitong sumabog. Ano ba friend? Hubad na kasi. Sabay hablot ni Kat sa tapi na kumot ng kaibigan. Ay, natatawang wika ni Karina. Nakakahiya, maliit kasi. Dagdag pang wika ni Karina. Hindi naman maliit ang kay Karina. Lumiliit lamang ang tingin niya dito dahil ang kay Hipag ay mas malaki sa kanya. Kung mag-isa lang siya ay malaki din naman ito. It's okay Karina. Hinawakan ko ang itinatagong katawan ni Karina mula sa pagkakayakat ko sa kanya. Hinaplos ko ang makinis nitong katawan. Napabuntong hininga ang dalaga. Matapos akong halikan sa aking leeg at si Dibdib ay sila namang muli ang naghalikan. Si Hipag ay nakahawak pa rin sa aking matigas na muscle. Ilang saglit pa ang kanilang halikan ay nagtinginan muli ang magkaibigan. Ready na friend? Tanong ni Kat kay Karina. Ligid sa kalaman ni Hipag ay natikman na ni Karina ang aking katawan. Pero sinakyan na lamang ito ni Karina upang hindi magkaroon ng issue. Tumango si Karina at ngumiti na rin sa akin. Wow, Kuya Bogs, ang swerte naman ni Ate Angel sa'yo. At saka ni Kat. Natatawang sambit ni Karina. Pinapasaya ako ni Kat habang nakatitig si Karina na parang naglalaway. Nakaupo na ngayon ang dalawa at ako pa rin ay nasa gitna nila na nakahiga. Inumpisahan ko ng pasayahin si Karina pero pinigilan niya ako. Wait Kuya Bogs, nakikiliti ako. Natatawang palusot ni Karina. Alam ko nagkukunwari lamang siya dahil hindi naman siya nagre-react ng ganoon kapag kaming dalawa lamang. Busy si Hipag sa pagpapasaya sa akin. Si Karina naman ngayon ay humahaplos sa aking hita. Go friend! Natatawang cheer pa ni Karina. Napaunat ang aking binti sa saya ng ginagawa ni Hipag. Si Karina naman ay muling bumaling sa akin. Nagingitian lang kami at nagkakaintindihan na. Tumungo sa aking mukha si Karina at hinalikan ako. Hinaplos ko naman ang kanyang katawan. Magkayakap kami ni Karina at si Hipag naman ay patuloy lang sa kanyang ginagawa. Karina, pwede ba kitang pasiyahin? Hiling ko sa kaibigan ni Hipag. Tumango naman si Karina at nagpaubaya. Friend, halika dito. Aya ni Kat sa kaibigan. Tumungo si Karina upang ako naman ang kanyang pasiyahin. Tila nabitin si Karina sa ginagawa kong pagpapasaya sa kanya nang tawagin siya ni Kat upang pasayahin din ako. Tumungo naman ang kaibigan ni Hipag. Hawak pa rin ni Kat ang aking matigas na muscle at marahan pa rin itong hinahaplos. Parang isang bata si Hipag na magbibigay ng kakaining ice candy. Magkabilang gilid ko ang pwesto ng dalawa. Girls, so good. Sambit ko nang sabay nila akong pasayahin. Nasubukan na namin ito dati. Yun nga lamang, si Mrs. at si Kat ang kasama ko. At noon ay si Kat ang tila estudyante ni Mrs. Pero ngayon ay parang si Catherine na ang nagmamando sa kaibigan. Friend, dyan ka muna ha. Wika ni Hipag. Pumunta si Hipag ngayon sa akin. Nakipaghalikan at kinuha pang isang kamay ko upang ipahawak sa kanyang katawan. Sinunod ko naman ang nais ng aking magandang Hipag. Habang busy si Karina sa pagpapasaya sa akin, ay kahalikan ko naman si Kat. Matapos ang ilang saglit, ay bumitaw na si Kat sa aking labi. Mapusok ang naging tagpo. Mahilig talaga ang aking Hipag. Ganon din ang kanyang magandang kaibigan. Pumilis ng kaunti ang ginagawa kong pag-angkin sa aking Hipag. Sinyalis ito na malapit ko nang marating ang kasukdulan. Ako naman ay nagpigil dahil gusto ko ring mapasaya si Karina. Pero dahil sa init na aking nararamdaman, ay nagsabay kami ni Hipag na marating namin ang kasukdulan. Nagpahinga lang ako ng saglit at si Karina naman ang aking inangkin. Damandama kong muli ang malambot at makinis sa katawan ni Karina. Niyakap ko ng mahigpit si Karina. Gustong gusto ko kasing magkalapat ang aming
katawan na sa tingin ko ay gusto niya rin. Halos mapiga ko na ang kanyang katawan nang marating ko na ang kasukdulan. Hinalikan ko si Karina. Matapos ay si Hipag naman. Tanda ng pasasalamat ko sa kanilang ginawa sa akin. Tumayo si Kat at nagyayang mag-shower na kami upang makapagpahinga na. Tumungo kami sa shower at sabay kaming tatlong naglinis ng katawan. Sa loob ay masaya ang dalawa. Nagsaburan naman kami. Sinabon ko ang katawan ng dalawa. Una ay si Kat lamang ang aking sinasabon. Pero kinuha ang isang kamay ko ni Karina na parang nagsiselos pa. Nakaramdam na naman ako ng init sa aking katawan sa mga ginagawa ko at napansin ito ni Karina. Kinuha niya ito at sinabon na rin ang aking katawan na siyang lalong nagpainit nito. Tara na friend, wika ni Catherine. Friend, okay lang ba na makahirit ng isa pa kami ni Kuya? Tutal, nakadalawa ka naman na eh. Natatawang wika ni Karina. Gusto talagang masolo ako ni Karina. Napangiti na lamang si Hipag at kinuha ang towel upang patuyuin ang katawan. Ikaw friend ha? Siya sige, pakibilisan lang. At nagpaalam na si Kat at lumabas na ng banyo. Nakasaklay ang dalawang kamay ni Karina sa aking laig at nakatitig ito sa aking mga mata. Ang aking katawan na ngayon ay init na init ay mabibigyang layha ko na naman. So finally kuya, solo na kita. Legally, by your sister-in-law. Nakataas pa ang kilay ni Karina habang sinasabi ang mga ito. Hindi na isinara ni Kat ang pintuan ng banyo matapos kaming iwan ni Karina sa loob. Wala naman ang kaso yun dahil nagpaubaya na si Hipag upang makaisa pa kami ni Karina. Kinuha kong muli ang sabon at kinuskus ang aking mga kamay. Ipinahid ko sa malambot na katawan ni Karina ang bula habang siya naman ay nakahawak pa rin sa aking leeg at nakatitig. I am not expecting that. I can go this far, Kuya Bogs. Wika ni Karina. Magaling ka kasi Karina. You always had a good plan. Sagot ko naman. Pinuksan muli ni Karina ang shower at dumapo sa amin ang maligamgam na tubig. Hinaplos kong muli ang malambot at makinis na katawan ni Karina upang mapalis sa mga bula. Mula naman sa pagkakahawak ni Karina sa aking leeg ay nagdikit ang aming mga hubad na katawan at nagyakap kami. Kasunod nito ay ang aming halikan na dalawa. Ngayon ko palang nakasabay sa shower si Karina. Hindi kami nagsabay maligo noong nag-hotel kami dati. Dahil sa tubig mula sa shower ay lalong naging makinis at madulas ang katawan ni Karina. Damang-dama ko yun. Habang nasa mainit kaming sandali ay biglang nagsalita ang aking Hipag sa labas. Guys, bilisan niyo naman dyan. Wala akong kasama dito. Natatawang wika ni Hipag mula sa labas ng banyo. Malambing talaga si Karina. Parang hindi lang pagniniig ang gusto niya. Kita sa kanya mga mata ang saya kapag magkalapat ang aming mga katawan. Naghalikan kaming muli sa ilalim ng tubig mula sa shower. Naramdaman kong kinikilabutan ito dahil sa aking ginagawang pagpapainit sa kanya. Kuya, nakikiliti naman ako. Wika ni Karina nang simulan ko ng halikan ng maliliit ang kanyang leeg. Ipinagpatuloy ko lang ito upang tuksohin na rin siya at napasabunot naman siya sa aking buhok. Kuya, let's do it quickly. Nakakahiya kay friend. We have another time naman, hindi ba kuya? Sabi pa sa akin ni Karina. Matapos ko siyang pasayahin, ay inangkin ko na nga siya. Inangkin ko siya sa ilalim ng shower. Naghahalikan kami. Habang inaangkin ko si Karina, ay salo ko naman ang kanyang magandang muka. Pinipisil-pisil ko pa ang magkabila niyang pisngi. Wala akong marinig mula na sa labas. Siguro, nakatulog na si Hipag. Ilang saglit pa ay naramdaman ko nang mararating na ni Karina ang kasukdulan. At ilang saglit lang din ay narating ko na rin ang kasukdulan. Matapos ang aming second round ni Karina ay nagbanlaw na kami at nagpatuyo ng katawan.
Nakakabay pa ako sa kaibigan Hipag nang lumabas kami ng banyo. Mas malambing si Karina kaysa sa aking magandang hipag. Sinamantala ko naman ang sandaling iyon. Basang-basa pa ng kaunti ang buhok ni Hipag ay nakatulog na ito. Napagod din si Hipag dahil nakadalawa rin naman kami. Pumesto naman kami ni Karina sa kama. Ako sa gitna nilang dalawa. Nakaupo muna kami at sandali sa headrest ng kama upang magpatuyo ng aming mga buhok. Habang nakaupo sa kama ay hinahaplos ko ang mga pisngi ng aking hipag na napansin naman ni Karina. Mahal mo na ba talaga ang sister-in-law mo? Tanong ni Karina. Oo naman, sagot ko. Paano ko kuya? Paano kung ma-inlove din ako sa'yo? Seryosong tanong niya sa akin. Ha? Hindi pwede. Alam mo yan, hindi ba? Sagot kong muli. Hindi ka na mabiro, natatawang wika niya sa akin. Ikaw nga yata ang na-inlove sa akin eh. Dagdag pang biro nito. Liberated talaga itong kaibigan ng aking hipag. Nakakumot lang kami nang mahiga at matulog. Si hipag ay nakapanloob at walang suot na pantaas na panloob. Kami naman ni Karina ay walang saplot. Hindi ko alam kung sino ang yayakapin sa kanila. Kuya, hug me naman oh. Pag nakatulog na ako pwede ka na kay friend. Hiling ni Karina. Pinagbigyan ko si Karina at tumagilid ako sa direksyon kung saan siya. Magkaharap kami at ang hininga niya ay naamoy ko. Nagpalupot pa siya ng kanyang mga hita sa ilalim ng kumot. Kahit katatapos lang namin ay nakakaramdam na naman ako ng init. Hindi naman ito pinalagpas ni Karina. Ano ito? Kuya, rest muna tayo. May bukas pa naman eh. Natatawang wika ni Karina. Paano ako mahimasmasan? Dalawang magandang babae na walang damit ang katabi ko sa kama. Humalik si Karina sa akin. Sinabayan ko siya at tumanggal din ng aming halikan habang nakahiga. Kuya, sleep na tayo. Pagod na talaga ako. Hiling ni Karina. Humalik itong muli at humilig sa aking dibdib. Ilang minuto pa ay nakatulog na rin si Karina. Gaya ng sabi niya, pwede ko na raw yakapin si hipag dahil tulog na siya. Pero hindi ko na ito nagawa dahil minsan ko lang naman mayakap si Karina lulubusin ko na. Si hipag naman ay palagi kong kasama. Kinabukasan ay wala ang dalawa sa aking tabi. Lumabas akong bigla dahil wala ang dalawang magandang babae sa aking tabi nang ako'y magising. Wala din sila sa sala. Kinuha kong aking CP upang tawagan sila. Pero may message ako na-receive. Sir, papasok po ba kayo today? May i-demo po sana akong material para sa building ng project nyo. Jean, ito ang nag-text na nabasa ko. Si Jean ay isang building material supplier agent from a girl, kumbaga sa supermarket. At oo, maganda ito at sexy na natural sa ganong industry upang makaakit ng kliyente. Hindi ko binura ang message ng ahente. Tinawagan ko si Kat upang alamin kung nasaan sila. Nagring lang naman ng ilang ulit at walang sumasagot. Ganon din ang kay Karina. Nasaan kaya ang mga ito? Tanong ko sa aking sarili. Tinawagan ko naman si Mrs. na nasa Tagaytay. Hello babes, kumusta ka na dyan? How's my sister then? Natatawa at masayang bati ni Mrs. sa akin. Halos 15 minutes kami nag-usap ni Mrs. sa phone. Namiss ko din ang aking asawa na orihinal na nagpapainit sa akin. Nahiga akong muli sa kama matapos kausapin si Mrs. at muli kong naamoy ang naiwang halimuyak ng dalawang babae na kaniig ko kagabi. Nakatulog ako at magising ay 10 AM na. Wala pa rin ang dalawa. Naligo na ako at nagdesisyon ng pumasok upang i-meet ang ahente. Sa parking ay matagal akong nagmuni-muni bago umalis. Pumasok kasing muli sa aking isipan ang nangyari sa amin ni Karina at Kat kagabi. Napangiti ako at kumibot-kibot ang aking mga ugat. Kapag naalala ko yon, tumingin ako muli sa aking CP upang tignan
kung may nag-text. Sir, dito na po ako sa office nyo. Sabi po wait ko daw po kayo. Thanks, Jean. Basa ko sa text sa akin. Medyo makulit itong Miss Jean. Natural sa isang ahente. Natural din namang maging malambing ito. Makipag-usap at parang nanliligaw talaga sa mga arkitekto upang makakuha sila ng mga orders. Tumungo ako sa aming opisina at wala rin talagang text ang dalawa. Naibaling ko naman ang aking imahinasyon sa aking ahente. Maganda rin si Miss Jean. Medyo maliit nga lang ito pero grabe naman ang katawan. Talagang mapapalingo ng sinuman. Tumating ako sa parking. Tumunog ang aking CP at sinagot ko ang tawag. Hello kuya, nasaan ka? Tinig ni Kat ang sumagot sa kabilang linya. Di nandito sa office. Iniwanan niyo ako Nasaan ba kayo? Saan ba kayo galing? Pagtatampo ko pang tinig. Nag-jogging lang naman kami kuya sa MOA. Sorry hindi namin nasagot ang tawag mo kanina. Uwi ka na please. Malambing namang sagot ni Catherine. Sinabi kong tatapusin ko lang ang aking meeting dahil nakalib naman talaga ako ngayon. Mukhang may laban kami ng aking hipag at ng kaibigan nito kaya na-excite na naman ako. Umakyat na ako sa aming office at naabutan ko si Miss Jean sa lobby at naghihintay. Sexy ang suot nito, hindi ko maiwasang mapasulyap sa kanyang katawan. Hi sir, dito ulit ako. Kukulitin uli kita. Natatawang bati nito sa akin. Niyaya ko siya sa aming conference room at nagsimulang i-present ang mga produkto nila. Halos tumagal ng 20 minutes ang pag-demo ni Miss Jean. Matapos mag-demo ay nagkape muna kami sa loob upang pag-usapan ang project na pwedeng i-apply ang mga products nila. Habang nagkukwentuhan ay tila sinasadya pa talaga ni Jean na ipakita ang kanyang cleavage. Halos lumuwa na ito at kita na ang kanyang kaluluwa. Natural ito sa mga ahente. Sa dinami-dami ba naman kasi ng mga sales agent ay sanay na rin ako sa mga suot nila. Pero syempre, mas malamang sa kanila ito si Miss Jean. Mas maganda kasi ito at mas malaki ang kanyang kayamanan. Just give me 2 days at i-recommend ko ito sa owner ng bahay na ginagawa namin. Sabi ko sa kanya, thank you sir, ang bait mo talaga. Sagot naman niya, pasalamat ka, good ka kasi. Biro ko naman. Naku, madaming mas magandang sales agent dyan sir no? Bolero ka? Sagot ni Jean. Nagayusan ng gamit at nagpaalam na rin siya. Sabi ko, ay sabay na kami dahil uuwi na rin ako. Bakit sir? Hindi kayo papasok today? Tanong niya. Nakalib ako actually. Nahiya lang ako sa'yo kaya pumunta ako dito. Malakas ka sa akin Bola ko naman. Ako, nakakahiya naman pala. Sir, total, wala ka naman pasok. Di, i-treat na lang kita ng coffee para naman makabawi ako sa'yo. Aloko nito. Suhol ba ito? Teka. O sige pero madali lang ha. May naghintay kasi sa akin sa bahay. Sagot ko naman. Nagtungo kami sa Starbucks sa gilid ng Mega Mall. Itinext ko naman si Kat na medyo magtatagal ako. Sa Starbucks ay nagkwentuhan kami ni Jean. Hindi naman malayo sa topic tungkol sa construction. Naikwento naman niya na kapag na-approve ng owner yung materials niya ay malaking tulong sa kanya dahil gusto daw niya lumipat ng kondo. Sige, gagawin kong lahat para sa'yo. Sabi ko naman. Napangiti itong si Miss Jean sa aking sinabi. Naitanong ko na din kung bakit wala pa siyang boyfriend. Namula itong si Jean at sinabing wala daw nanliligaw. Bakit kayo sir? Ilan po ba ang girlfriend nyo? Natatawang tanong nito. May asawa na ako Jean at saka isang anak. Sagot ko naman. Ay, talaga po? Hindi kasi halata sir. Akala ko binata ka pa. Wika ni Jean. Naku, baka may makikita sa atin. Magalit pang asawa mo sir. Tugtong pa nito.
Sinabi kong hindi naman ganun kadali magalit si Mrs. at alam niyang ganito ang aking trabaho at hindi maiwasang makipag-meeting sa labas. Natuwa naman si Jean sa aking sinabi. Malapit nang maubos ang kape namin ay nag-text muli si Hipag. Kuya, matagal pa ba? Alis na muna kami ni Karina. May titignan lang kami sa mall. Text niya. Masarap kausap sa Jean, kaya't sinabi ko na lang kay Hipag na sige, mag-mall na lang muna sila. Huli na nang maisip ko na baka dito sila sa Mega Mall pumunta. Kaya tinaya ko na lang si Jean sa ibang lugar. Miss Jean, may lakad ka pa ba? Gusto mo bang puntahan natin yung project na nandun yung owner para ma-approve na yung sayo? Wika ko. Oh, sure sir. Thank you po talaga. Sagot naman ito. Tumungo kami sa parking ng building at sumakay sa kotse. Pagsakay ni Jean sa kotse ay nakita ko na naman ang cleavage niya. Sinasadya niya kaya ito? Namula ang mukha ni Jean nang may makita sa sahig ng kotse. Sir, may naiwan ka pa oh. Natatawang biro nito. Nahiya naman ako sa nakita ni Jean. Isa itong protection na hindi namin nagamit. Malamang ay nalaglag sa glove compartment nang buksan ko ito dati. Pupulutin ko ito pero inunahan na ako ni Jean. Hinawakan pa ng dalawang daliri at tinignan. Napangiti ito't muli at inabot sa akin ang bagay na yun. Sorry ha, tanging naisugot ko sa kanya. Parang naasiwa si Jean dahil sa nakita. Kumalukip-kip ito kahit hindi maginaw. Pinaandar ko naman ang kotse at nagtungo na sa aming project sa may Green Hills lang. O bakit hindi ka na makakibo? Tanong ko sa kanya. May lakas ako ng loob dahil sa superiority ko sa kanya. Ako ang dapat mahiya sa nakita mo eh. Wika akong muli. Hindi pa rin kumibo si Jean. Ngumiti lamang pag nagtatanong ako. Nakarating kami sa site at Chembong, Antuntin ang may-ari. Binati pa ako ng aming foreman at kumindat na parang nabilib sa kasama kong babae. Balik sa trabaho guys. Uwi ka ako dahil halos lahat ng gumagawa ay nakatingin kay Jean. Miss Jean, sorry ulit. Nakalimutan kong sabihin na nasa site ka. Dapat hindi ganyan ang suot mo. Sabi ko kay Jean. It's okay sir, sanay na ako. Sagot nito. Kinausap ko si Mr. Chan tungkol sa materials na pwede naming ikabit sa kanyang bahay. Makalipas ang ilang minuto ay masaya kong binalita kay Jean na na-approve na ang kanyang produkto. Bumalik kami sa kotse upang hindi na rin siya pagpiyesta ng mga buwetring manggagawa. Doon ay hindi na niya maikakaila ang saya. Thank you sir talaga. Thank you. Bulalas ni Jean. Napayakap naman siya sa aking braso dahil sa saya niya. Ay, sorry sir. Masaya lang po ako. Natatawang sabay upo ulit ng maayos ni Jean. Tinanong ko siya kung saan ang lakad niyang muli. Sabi niya ay sa office na upang i-report ang order at magpapunta na mga ma-estimate sa site. Di maipinta ang galak sa tuwa ng babaeng ahente. Nakapagbiro pa itong muli. Sir, bakit? May ganyan ka dito sa car mo. Natatawang biro nito. Saan ba ginagamit ang bagay na yan? Sagot ko naman. Namulang muli ang kanyang mga pisngi. Hindi naman maputi si Jean. Katamtaman lang ito at hindi rin naman maitim. Pinay na pinay ang kutis. Pero halos di mo pagmamasdan ang mukha niya dahil talagang napapako ako sa kanyang cleavage. Sir, i-treat na lang kita ulit next time ha. Huwag kang tatanggi. Masayang alok nito. Tumango lang ako at nagpaka-professional at hindi ko pinahalatang nag-iinit ako sa pagkakayakap niya sa akin kanina sa aking braso. Bagay ako kasing nasagi ang kanyang dibdib. Mag-boyfriend ka na kasi para malaman mo kung saan ginagamit yan. Biro kong muli. Hindi naman kailangan ng boyfriend para gamitin yan. Natatawang tusong sagot niya. Saka, kailangan ba talaga yan? Dugtong pa nito na tila at home sa pagbibiro tungkol sa kamunduhan.
Inihatid ko siya sa kanilang office na hindi naman kalayuan. Nagpaalam na siya at yumuko sa bintana ng aking kotse. Bye sir, see you again ha. And thank you very much talaga. Paalam ni Jean. Napatingin naman ako sa kanyang cleavage muli. Pero this time ay nahuli niya akong nakatingin dito. Yumuko siya upang tignan ang sariling cleavage at lumingon muli sa akin at nakataas na ang kanyang kilay. Tumalikod siya palayo ng kotse at ako naman ay namangha sa reaksyon niya. Paano ba ito? Wala sa kondo ang dalawang dalaga ko. Init na init pa naman ako. Humiga ako sa aming sopa nang marating ko ang aming kondo. Nasa isip ko pa rin si Jean. Gaya nito na nangyari noong akitin ako ni Karina. Yumuko sa bintana ng kotse at pinakita ang cleavage. Hindi ko lang alam kung parehas lang ni Jean. Nakatulog ako sa sofa matapos kumain ng tanghalian. Pagmulat ng aking mga mata ay hawak-hawak ni Jean ang aking braso. Nabigla ako sa nakita. Pinapasaya ako ni Miss Jean na kanina lamang ay pinakita ang kanyang cleavage. Napapikit ako sa saya lalo na nang pinagwasayan niya ang ginagawang pagpapasaya sa akin. Marahil may boyfriend na ito. Hoy, wika nito. Dumilot akong muli. Si Karina ang may hawak ng aking braso. Panaginip lang pala ang nakita ko kanina. Pinapasaya ko ni Karina habang natutulog ako at ang akala ko ay si Miss Jean ito. Ikaw kuya ha, bakit? Parang gusto mong makaisa? E tulog ka naman. Siguro, may ini-imagine ka sa panaginip mo no? Nagiinit ka talaga no? Wika pang muli ni Karina. Kanina pa ba kayo? Sikat? Tanong ko. 3 PM na at tumating na nga din sila. Sikat ay nasa banyo at si Karina pala ay nakitang parang nagiinit ako ng mga sandaling iyon. Hindi ko naman sinabi kay Karina ang aking napaginipan. Ituloy mo na lang yan. Wika ko sa kanya. Mamaya na. At magmerienda muna tayo kuya. Wika ni Karina sa kanya. Lumabas si Kat sa banyo at tumungo sa mesa upang ihain ang uwing pizza. Kuya, snack na tayo. Halika na. Wika ni Hipag. Napangiti naman itong si Karina at inakay pa ako patayo. Yan kuya mo, friend, hanggang sa panaginip. Parang merong inaano, sobrang mahilig. Birong wika ni Karina. Che, sagot ko naman. Hindi pala alam ni Hipag na pinasaya ko ni Karina kanina lamang. Nabigla pa ito nang sabihin ko kay Karina na nabitin ako sa kanyang ginawa. Aba, nagbanyo lang ako. Nagumpisa na pala kayo. Tampong sagot ni Kat. No friend, nakita ko lang kasi. Kaya itinuloy ko na. Paliwanag naman ni kaibigan. Mukhang dito matutulog muli si Karina. May dala itong bag bukod sa kanyang shoulder bag. Talagang lulubusin niya ang wala ang aking asawa. Paano na kaya pagdating ni Mrs.? Mamimiss ko naman ang alindog ni Karina. Pero alam ko namang gagawa at gagawa pa rin ng paraan ng kaibigan ni Hipag o maging si Hipag man. Siguro ay ganon din. Tinawagan ko muli si Mrs. matapos kumain habang nagkukwentuhan ng magkaibigan. Narinig naman ni Mrs. na may kasama si Kat at sinabi kong si Karina yon. Sinabi ko pang baka lalabas mamaya ang dalawa at ako naman ay sa kondo lang. Nagsinungaling na naman ako kay Angel. Kuya, saan tayo mamaya? Dito? Natatawang wika ni Kat. Naalala ko ang panaginip ko. Teka, bago ang lahat, tapusin sana muna ang di natapos si Karina. Biro ko sa kanila. Ay, hindi ako kasali. Malambing na wika ni Hipag. Nilapitan ko si Hipag at inalikan ko saglit. Ano ka ba? Ikaw nga ang gusto ko. Sabay taas ko ng kilay kay Karina. Hey, sorry naman kung nabitin kita. Natatawang wika ni Karina. Kami ni Hipag ang magkatabi sa sopa. Inakbayan ako naman si Hipag at hinalikan ko siyang muli. Hinaplos ko ang kanyang katawan
at nagustuhan naman ito ng maganda kong hipag. Kuya, andyan si Karina oh. Tila gusto ni hipag na masolo niya ako.